Kaya umungal ito ng malakas sabay sa pag-atake sa malapit na babae sa kanya. Sigurado akong ito ang lobo na nasa laro ng DNF. Siya ang pinuno ng lobo, si Alice. Nang makita niya ang pag-atake ng lobo sa babae, agaran niya itong sinaklolohan. Habang malapit na ito sa lobo na gustong lapain ang babae na ito. Sa kabutihang palad nasalag ng kalasag ni Park Do-hyuk ang pag-atake ng lobo sa babae. Nakinagulat ng babae sa. Kaya pinaalis niya agad ang babae sa lugar na kinatayuan, agaran namang tumakbo ang babae papalayo. At ginamitan niya pa ito ng kasanayan niya sa paggamit ng apoy. Masusunog ka sa aking mga kamay, sambit nito sa pag-atake. At nang makita ito ng lobo, nag-alala siya kaya agad itong tumalon mula sa kalasag, para makaiwas sa pag-atake ng apoy. Kaya nakalayo siya mula sa pagsabog ng apoy. At nakatitig ito sa ginawa ng pag-atake sa kanya kung paano may tao na may malakas ang magic power. Sinasabi mo ba na ang nakikita mo ay nakikita mo sa mababang bilis at hindi ito gumagana sa iyo? Kailangan lang nating tumakas. Ipinatawag niya ang lahat ng mga lobo. Nakinagulat ng dalawang babae sa daming lobo ang dumating. Ano ito? Saan nanggaling ang lahat ng mga lobong iyon? Ito ay isang grupo ng mga lobo na naninirahan sa larangang ito, hindi ba? Kaya ngayon nahulog kami sa gulo. Guys, umalis ka na dito gamit ang kotse ko. Ito ay isang sasakyan na idinisenyo para sa mga sitwasyong tulad nito. Anong ibig mong sabihin? Tutulungan ka parent namin. Anong ibig mong sabihin, muntik ka nang mamatay? Kung wala kang anumang kagamitan, tutulungan ka naming lahat. Sir, hindi pwede. Hindi natin kayang harapin ang mga halimaw na ito. Pakiusap, sumakay na tayo sa kotse at umalis dito. Tapos umungal ang lobo hudyat para sumalakay na ang iba pang mga lobo sa kanila. Kaya naman nag-alala siya para sa mga kasamahan niya na pinalibutan na ng mga asong lobo. Magtitipid ako ng oras. Humanda kayong lahat para makaalis dito. Ayan na nga, sumugod na ang asong lobo sa kanya, napigilan niya rin naman ang pag-atake nito. Kaya uppercut ang inabot ng lobo sa inaatake niyang tao. Yan tuloy tumilapon ang lobo, tama, kahit walang armas pwede lumaban. Pero sa kabila ng nagawa niya, marami parent mga lobo sa paligid niya na handa na para atakihin siya ng mga lobong ito. At denakmo na nga siya ng dalawang lobo na sabay sa pag-atake sa kanya. At nang sakmalin na siya ng lobo. Nang may magic missile. Ang tumama sa mga lobo dahilan para makawala ang babae mula pagdakmal ng lobo sa kanya na kinagulat niya. Sir, ready na po kami. Well, tara na. Kaya umalis na sila sa battleground. Ipapadala ko sa iyo ang imbitasyon sa lalong madaling panahon. Well, meron ako. Nagawa kong ilayo ang mga nanghihimasok. At ngayon, sa pagtingin niya sa lobo, nagulat siya sa pag-atake ng lobo sa kanya. Tumalon na ito sa kanyang harapan na may matatalas na mga kuko. Kaya hahampasin siya na nito gamit ang matatalas nitong mga kuko. Sa lakas ng paghampas nito sa pag-atake, nagsitiponan ang mga bato nito sa paligid. Siya ay tumatalon at nag-swipe gamit ang kanyang mga kuko. Tapos ginagalaw niya yung buntot niya. Gaya ng inaasahan mo, ito ang parehong pattern ng pag-atake na nakita mo sa DNF. Kung iiwasan mo ito, sasanggain ka ng ibang mga lobo. Kaya ang ibang lobo ay imaatake ng sabay-sabay sa kanya habang iniiwasan ito ang buntot ng lobo. At nakaiwas siya sa pagdakmal ng mga lobo ng sabay-sabay. Gamit ang pagtalon nito sa itaas ng mga lobo. Habang nasa area pa siya, mag-isip pa sana siya ng pag-atake niya. Nang biglang inilabas ng lobo ang kanyang kakayahan sa magic, ang lightning magic power. At ipinadala niya ito sa itaas para sa pag-atake niya. Habang nanamangha siya sa kakayahan ng lobo sa pag-atake gamit ang kanyang kasanayan sa mahika. Tapos ibinagsak niya ito sa kalaban niya na may napakalakas na pagbagsak sa lupa. Kaya napatingin ito sa kung ano ang resulta sa pag-atake niya. Habang napalibutan pa ito ng mga usok. Sa pagkawala ng usok na pagtanto nila na hindi niya ito natamaan mula sa pag-atake niya. Kaya tumalon ito kanina sa itaas bago pa matamaan ng kidlat. Kaya siya naman ang umatake sa mga lobo, habang nasa area pa ito. Ginagamit niya ang kanyang magic missile sa pag-atake sa mga lobo. At pinatamaan niya rin ang paa ng malaking lobo. Kaya naman napaumungal ito. Hindi ka makakagalaw ng mahabang panahon dahil sa kasanayang ito tulad ng DNF. Ngayon na ang turn ko. Habang inihanda ang mga kopya ng magic missile nito para sa pag-atake niya.
Habang ang malaking lobo ay nakatitig lang dahil sa hindi ito makagalaw. Kaya pinakawalan niya na dito ang kanyang pag-atake gamit ang kasanayan sa apoy. Ngayon na masusunog ka, Magic Horrific. Sa pagpakawala nito sabay-sabay itong bumaba papunta sa target niya sa pag-atake. Kaya ang malaking lobo ay bakas sa kanyang mata ang galit dahil sa ayaw nito makagalaw sa kanyang pwesto. Kaya tinanggap na lang nito ang pagkatalo niya ayon sa kanyang mukha. Tapos sumabog ng malakas na pagsabog. Malapit nang dumating ang mga ahente at kumpirmahin ang pagkamatay ng pinuno. Napagtanungan ako dahil sa tatlong ito. Salamat sa footage ng camera na naka-install sa kanyang silid, si C. Natapos ang usapin ng ang tatlong ito ay inakusahan na sila ang mali. Baka hindi lang silang tatlo ang nagnanakaw sa mga bagong gising na baguhan. Kailangan kong maging handa para sa isang bagay na tulad nito. Delikado na protektahan lang ang sarili ko gamit ang armor. Kailangan ko ng kasama para samahan ako. Sa kasalukuyang antas ko, sapat na ang isang maliit na eroplano. Ang field mula sa loob. Maaari akong pumunta sa aking dorm at subukan ito, ngunit gusto kong subukan ang eroplanong ito dito. Dumating kahapon ang mga in-order ko sa Joss Market. Inaasahan kong subukan ito tulad ng inaasahan kong kopyahin ito. Pinahiren na bakal. Ang mga dimensional na bato ay gagawing maganda ang drone. Ang pangalawa, ang industriya ng drone, ay nakumpleto. Kung ito ay pinahiren ng bakal at mga dimensional na bato, makakagawa ako ng Gira drone. Tapos survey ng system. Isinasagawa ang trabaho sa drone, ang progress rate ay 10%. Isinasagawa ang trabaho sa drone, ang progress rate ay 25%. Ito ang aktwal na ulat ng industriya nito. Isinasagawa ang trabaho sa drone, ang progress rate ay 50%. Ito ay tama. Muntik ko nang makalimutan ito. At may tatlong sunod-sunod na pag-pop up ng system. Upland stick. Porsyento ng tigas 100%. Magic level. Ang unang bentahe ay nadagdagan ang lakas. Sa pamamagitan ng 20 puntos. Isang upland stick ang idinagdag sa drone. Wow! Isinasagawa ang trabaho sa drone, ang progress rate ay 00. Nakumpleto na ang industriya ng drone. Nakumpleto na ang industriya ng drone. At nagulat siya kaya hanggang dito na lang. At habang nakaupo siya sa kanyang sasakyan, may mga goblin na palang nakakita sa kanya habang nakatingin ito mula sa malayo. At masubukan niya ngayon sa mga goblin kung ito ba ay gumagana. Kaya para masubukan pinalipad niya na ang bagong gawa niyang drone mula sa kanyang sasakyan. Parang laro. Kasi nabuo na ang mechanic skills ko. Ang mga halimaw ay walang kakayahan laban sa sasakyang panghimpapawid. Kaya mukha kang kaaway. Normal lang sa kanila. Kaya nakikita niya ito mula sa monitor ng drone. Tapos linagave niya dito ang kopya ng magic missile niya. At inaatake niya ito ng magic missile gamit ang pag-control sa drone. Hindi ko akalain na magpapa-body massage ako. Ang kapangyarihan na mayroon nito ay sapat na para sa suporta lamang. Susuriin ko ang natitirang pagganap nito sa lalong madaling panahon. Gagamitin ko ito para i-level up itong mekaniko. Kailangan kong maabot ang hindi bababa sa antas 11. At pagkatapos ay tutuperin ko ang mga kinakailangan sa paggawa ng robot na iyon. Tapos na kumalat sa internet ang mga video footage na nagawa niya. Kaya maraming komento ng mga tao sa kanya. Wow, ito ay kamanghamanghang. Ago di ba yung lalaking nag-liquidate ng breakout na lumalabas sa Rocky Street dati, akala ko F-grade siya. Ganyan ba kalakas ang Magical Awakening? Walang paliwanag maliban sa kagigising lang niya. Malapit nang magising ang kakayahan ko, at sigurado akong gumagamit siya ng pandaraya. I don't know those monsters at all, pero hindi ba mahina yung tatlong nasa harap niya, using just one finger? Sapat na para talunin silang tatlo. Hindi ako naniniwala na ang bilang ng mga subscriber para sa channel na iyon ay tataas ng ganoon kabilis dahil sa isang post. Tihim na kinukunan ng video. Ang Awakening Recruitment Academy, Awakening Recruit Park Duhyok, ay tinalo ang tatlong tao at ang field leader ng mag-isa, at nakakuha ng 239,275 views. Natutuwa akong naipost ko ito. Nadagdagan mo ang bilang ng iyong subscriber sa pamamagitan ng pag-post ng video na yon. Si Park Duhyok ay nagiging mas sikat. Mananalo tayo diba? Para sa kapakanan ng impyerno. Anong nangyari? Nakita ko ang video na iyon, tingnan mo ito.
What the hell? Ano? Hindi ba ito si Park Do-hyuk? Oo, akala ko ito ang tipikal na video ng pangingisda ni Park Do-hyuk. Shunhwa, sa tingin ko, mas mabuting isama siya sa amin. Ano? Wala ka bang nararamdaman pagkatapos mong panuorin ito hanggang ngayon? Dahil ba mayroon siyang kakaibang lakas bagaman? Oo, nagawa niyang talunin ang 3 tao habang siya ay nasa grade F. Pero hindi ba malaki ang 1,000 milyon para sa isang tulad niya na F-grade? Nagawa mo bang pumatay ng mga halimaw na tulad nito noong ikaw ay F-grade? Hindi, ito ay sobra para sa akin. Sobra na para sa iyo, gusto kong makarinig ng isang taong gumawa ng ganito noon ngunit kung tutulungan natin si Park Do-hyuk na itaas ang kanyang antas. Ito ay magiging ilang beses na mas malakas kaysa sa video at 1,000,000,000 ay masyadong maliit para sa amin. Wala tayong oras. Dapat tayong kumilos kaagad. Mabilis na kumilos, wala tayong sapat na oras. Ang Big Shadow's Guild ay nasa ika-54 na pwesto sa Korea. Bilisan mo, kung ma-recruit natin siya, maaari tayong maging isa sa mga nangungunang guild. Rango ng Black Comet Guild. Dapat isama siya ng ating unyon. Ika-70 ang Freedom Guild. 700 milyon. Dumating na ang isa pang batch. Hindi ako. Nagulat ito sa lahat. Hindi ba ito si Sir Bugeller mula sa Ewa Guild na dumating para i-recruit ako? Zhang Chunhua. Iniwan ko sa akin ang card niya, kaya sin-avenue ko ang number niya. Oo, ako si Park Do-hyuk. Oo, ako si Park Do-hyuk. Mr. Park Do-hyuk. Sa wakas, sinagot ko na ang telepono, siya ang presidente ng Aihwa Union. Ano? Hindi ba ito ang numero ni Zhang Chunhua? Kasalukuyang nagmamaneho si Chinhua. Gusto sana kitang makilala at makausap ng personal, nasaan ka ngayon? Sandali lang Park Do-hyuk. Mabuti. Kung abala ka, sabihin mo sa akin, dahil pag-uusapan natin ang pagsali mo sa aking unyon. Para sa 1,000 milyon na sinulat ko sa pintong iyon. Sumang-ayon kami dito pagkatapos panuorin ang iyong bagong video sa YouTube. Ma'am, maliit lang ang budget namin. Manahimik at magmaneho. Lady Ridge. Ano? Ano ang iyong opinyon? Sa tingin ko ay natupad namin ang iyong kahilingan. May lumabas bang bagong video ko sa YouTube kamakailan? Oo, naipost na ang video ni Sohiri sa YouTube. Hindi mo ba alam ito? Actually, hindi ko pa nakikita. Bababa ako para tingnan ito. Mela, side, Park Do-hyuk, Park Do-hyuk, Park Do-hyuk. Sumuko na tayo ma'am. Hindi niya tayo sinadya. Yan ba ang masasabi mo? Nang, iwan mo na ako ma'am. Na-upload na ang video ng pagbugbog ko sa 3 tao. Sino sa mundo ang taong ito? Huff. Ang daming subscribers at comments. Tsaka kinunan ako ng litrato sa pangangaso ng mga halimaw na ito. Sumikat ako pagkatapos kong magkamali at naging killer. Dahil nahayag na sa lahat ang kakayahan ko, bubunutin ko ang huling sandata ko. Hindi ko gustong sumali sa anumang unyon. Itataas ko ang presyo sa 10,000 million won. Magkakaroon ng mga high-level spells at recipe na makukuha mula sa mga dungeon na pinapatakbo ng mga guild. Ako si Park Do-hyuk. Ipinapadala ko ang mensaheng ito sa lahat ng gustong mag-recruit sa akin. Hindi ako ang nag-post ng video na kamakailan lang ay nagpakita sa akin. Ang aking kakayahan ay hindi na tinatansya sa 1,000 milyong. Ipapakita ko sa iyo kung bakit sa Deus Market sa Gangnam sa hating gabi. Kung gusto mong malaman, tingnan mo ito para sa iyong sarili. Sa nanggusali ng Changsong. Duhi ilang beses kang sinabihan ng iyong ama na magsuot ng matalinong damit sa halip na mga damit na ito. Baekhyun-ho, pinuno ng Changsong Guild. Ayos lang dad. Maginhawang gumalaw sa mga damit na ito sa piitan. MS Baekdu-ho Changsong Guild. Kaya paano ang suit na ito na ginawa ng guild? Ano ang gagawin mo sa iyong pagtatanggol kung ito ay malantad? Tai, mas mababa ang panlaban mo sa suot mong panlaban kaysa sa suot ko. Ano? Bilang karagdagan sa mga ito, kailangan kong gumalaw ng mabilis. Interesado ka rin ba dito? Oo, kinumpirma ko ito pagkatapos mapanood ang pinakabagong video ni Park Do-hyuk. I checked this with the KBIN, sabi nila ordinary magician lang daw siya. Alam mo ba kung bakit sinasabing maliit ang halaga ng mga salamangkero? Dalubhasa sa paggamit ng apoy. Espesyalidad sa paggamit ng tubig. Ito ay dahil mahirap mag-imbento. Iba't ibang kasanayan.
At maranasan ito ng tuloy-tuloy. Pero, naramdaman ko iyon pagkatapos mapanood ang bagong video sa YouTube ni Park Do-hyuk. Hindi lang siya ordinaryong wizard na nagising. Sulit ba ang lahat ng perang ito? Hindi ako sigurado. Ngunit ang aking intuition ay hindi kailanman mali. Matagal ko nang hindi nakikitang ngumiti ng ganito ang anak ko. Akala ko F-class novice lang siya pero dahil nakita ko ang ngiti ng anak ko, dapat ko na ba siyang isama? Kaya hinahanap mo ako para sa budget, tama. Magkano ang gusto mo? 100 milyon. 200 milyon. Kailangan ko ng ganito kalaking pera. Naintindihan ko, ihahanda ko sila. Ngunit huwag mong sayangin ang mga ito. Maraming salamat, tatay. Mahal talaga kita. Ha. Morning Market. Du Sagang Man. Kumusta sa lahat? Ako si Leon Su mula sa KBI. Ngayon ay tatakbo kami. Isang auction na iba sa iba. Iba pang mga auction. Sigurado akong alam na ito ng ilan sa inyo. Hayaan mong ipakilala ko ito sa iyo. Pinag-uusapan ito ng lahat sa mga araw na ito. Siya si Park Do-hyuk. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat, ako si Park Do-hyuk. Gaya ng nakita mo sa video. Hindi tulad ng ibang mga salamangkero, mayroon akong ganap na iba't ibang mga kasanayan mula sa kanila. Huwag kang tanga, balita ko hindi naman mabagal mag-execute ng skills ang magician dati. I'll have to explain this myself since puro kalokohan ang sinasabi mo. Pinamanipula mo ang video. Kasanayan. Kalasag. Ang sistema ng kalasag ay ipinatupad. Ang sistema ng kalasag ay ipinatupad. Ay, napakabilis. Parang hindi naman ganun kabagal. Ibang-iba ako, hindi ba? Nasiyahan ka na ba ngayon? Hindi ba ito posible dahil ang sandata ay isang simpleng kasanayan? Hindi naman yata niya mabilis kung offensive skill. Well, naisip ko na sasabihin mo iyon, kaya pinaghandaan ko ito. Ipapakita ko sa iyo ito. Pagkatapos kong mag-spell sa panakot na iyon doon. Paumanhin. Kung ayaw mo, gusto kong tulungan kang patunayan ito. Tumulong na patunayan ito. Oo, ako ay isang mandirigma sa Changsong Guild. Sa tingin ko ako ay magiging mas mahusay kaysa sa isang panakot. Ano ang iyong opinyon? Mga kasanayan at anting-anting. Ang nagising na wizard ay gumagamit ng mga kasanayan. Mahalaga rin ang mga anting-anting. Ngunit nangangailangan ng oras para sa isang ordinaryong salamangkero upang gumawa ng spell. Imposibleng makagalaw habang naghahanda para sa spell. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay mahina sa pag-atake ng halimaw. Ito ay kinakailangan upang umarkila ng isang mandirigma upang bumili ng oras upang ihanda ang spell. Pero, kung hihinto ka sa pag-awit ng spell, kakanselahin ito kaagad at maaari kang lumipat. Kapag nakansela mo na ang spell, malaya kang makakagalaw. Kumpara sa mga normal na kasanayan, maaari kang lumipat at hindi pinaghihigpitan kapag nagpapaputok ng kasanayan, lalo na ang mga kasanayan sa sunog. At ito ay mas malakas din. Tampok na Laslial. Ano? Ito ay kaakit-akit, hindi ba? Kung gusto mo akong samahan sa piitan. Gusto mo babayaran kita. Inaasahan ko ang iyong kooperasyon. Masung Mi Changsong Guild. Sigurado ka bang hindi ka tututol? Oo, huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ba't mas magaling ka sa mahinang panakot na ito? At gusto kong maramdaman ang kapangyarihan ng spell mo sa katawan ko. Ako si Himasong Mi mula sa Changsong Guild. Ito ay magiging isang pagsubok sa aking pagtatanggol. Ituro lamang ang naaangkop na mga punto ng pagtatanggol. Tila si Masong Mi, makikita ang husay ni Park Do-hyuk. Ang depensa ay hindi mapapabuti ng mga puntos lamang. Wala siyang pagpipilian kundi ang umasa sa lakas at kakayahan. Pisikal na pagtatanggol. Magic Defense 155. Ito ang normal na rate. Tataas ito sa panahon ng labanan. Katulad ng trio na nagpabeya sa kanilang kapakanan. Ito ay isang pagkakataon upang subukan ang aking kapangyarihan sa isang mandirigma na dalubhasa sa Rotha. Gagawin ko ang aking makakaya. Handa na ako. I-activate natin ang Theater Shield para protektahan ang audience. Ang pinakamataas na antas ng pagkopya. Magic Missile. Tama, 5 hit sa parehong oras, bagaman ito ay malakas. Kasanayan sa apoy. Nasusunog na mga kamay. Ibig sabihin walang magic spell. Nabasag ang unang kalasag ni Sangmi. Ang Sangmi ay nirerango bilang isa sa pinakamahusay na D-rank na mandirigma.
Hindi ko alam na makakapaglabas ka ng ganoong kapangyarihan. Park Do-hyuk, sa tingin ko ay may ipapakita ka pa sa amin. Wala akong tutol na gamitin ito. Hindi ako na-motivate. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Ang aking kapatid na babae na tumangging makipagtulungan sa anumang iba pang salamangkero. Ito ay kawili-wili. Magiging magandang grupo tayo kung sasali si Park Do-hyuk. Okay, ma'am. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Nasusunog na mga kamay. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko iyon sinasadya. Desente. Matagal na rin simula nung nasaktan ako. Maraming salamat sa iyong tulong. Sana subukan ko ulit ito. Kitang-kita ang patunay sa entablado. Ipaalam ko kaagad sa iyo ang mga kinakailangan. Hindi ako sasali sa anumang unyon. Bilang isang miyembro ng unyon, kumikilos ako bilang isang sundalong kontrata, hindi bilang isang kontratista, ngunit bilang isang madiskarteng kasosyo. Tandaan, ang ibig sabihin nito ay nagtatrabaho siya bilang isang mersenaryo kapalit ng pera. Kung ito ay nauugnay sa pagsali sa isang unyon, deserve mo ang ganitong uri ng pera. Oo, hindi mo ako deserve na samahan ka. Niloloko mo kami sa isang skill lang. From Ulteria na, gusto niyang maging mersenaryo at hindi miyembro. Ito ay isang ganap na kamanghamanghang kasanayan. Ngunit hindi natin kailangang gumastos ng 1,000,000,000 won para sa isang taong gumagamit ng isang kasanayan. Ang pagkakaroon ng mga mersenaryo ay hindi magpapaunlad sa guild. Sige, kayong dalawa ang natitira. Bakit kailangan nating mag-invest ng 1,000,000,000 won sa isang mersenaryo sa halip na siya ang sumama sa atin? Para naman sa isang mersenaryo, hindi siya tapat sa kanyang unyon, bagkus ay tinatapos niya ang trabaho kapalit ng pera. At kaya kung ibenta sa kanya ang mga bagay na ginagawa ko tulad nito. Maaari ka ring gumawa ng mga produkto. Hindi ako makapaniwala, tsaka gumamit ka ng spells. Double awakening ba ito? Ito ay isang lihim, 1,000,000,000. Ipapatupad ko lahat ng kondisyon nito. Ang tagal ng kontrata ay tinatayang taon. Kailangan ka talaga namin sa Ewa Guild. 1,500,000,000 won. Bilang karagdagan, tatanggapin ko ang lahat ng mga kondisyon na hinihiling mo sa akin. Ang Chungsong Guild ay pumirma ng kontrata kay F-Grade Park Do-hyuk bilang isang mersenaryo sa loob ng 3 taon para sa 1,500,000,000 won. Sinira ni Park Do-hang ang record para sa pinakamalaking kontrata para sa isang taong nagising sa F-Grade Power. Isang mersenaryong kontrata, hindi isang kontrata ng unyon. Hindi pangkaraniwang paraan ng kontrata. Isang mersenaryong kontrata sa Chungsong Guild para sa recruit na si Park Do. Kaya maraming mga komento ng mga tao tungkol kay Park Do-hyuk. Isang araw na ang nakakaraan mula nang pumirma ako sa kontrata. Pero mabilis kumalat ang balita, di ba? Hindi ko sinabi kay Ray ang tungkol dito dahil alam kong mag-aalala sila sa akin pero sa kasamaang palad ay may lumabas na balita. Kaya nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang pamilya, at binabasa niya ito habang naglalakad. Kaya marami akong artifacts, tulad ng Twilight Ring of the Old Couple. Notepad. Level, normal. Shoespert 2, increase agility by 20. Kim Myung-jo bracelet. Level, merchant. Pagbutihin ko ang paghahanda ko. Ang mana at karunungan ay tumaas ng higit sa 300 puntos, at ang iba ay wala pang 100 puntos. Sa tingin ko ito ay tulad ng pagtaas ng mga estatistika. Sa tingin ko, mas mahusay na kumuha ng mga bagong spell sa halip na ito. Well, magsisimula na ba tayo? Sa Chungsong Guild Building. Hindi ba ito si Park Do-hyuk? Ano kaya ang iisipin ng anak ng presidente kung magdadala siya ng ganitong baguhan dito? Bulong nito. Gaya ng inaasahan ko, marami akong maaakit na tumututol sa aking pagsali. Wala akong magagawa dito. Kasi F-grade ako. Paumanhin. Nandito ako para makita si Mrs. Gale. O, mangyaring maghintay ng 1 minuto. Sino ito? Hindi ba ito ang rookie na si Park Do-hyuk na pumirma ng kontrata para sumali sa amin bilang mga mersenaryo? John Minchol dito na ulit magsisimula. Ano ang gagawin niya? Kay Park Do-hyuk, ang ganitong uri ng pagsali sa ritual. Ikinagagalak kitang makilala, ako. John Minchol. Ako si Park Do-hyuk. Ang ritual ng bagong kasali, na isang pakikipagkamay sa pagitan ng dalawang partido, na dati kong napapanood sa mga lumang pelikula. Pumunta ka, pero hindi ko kayang tiisin. Kalasag.
Siguradong magpapakita ka ng reaksyon, what the hell is this guy? Iyon lang ang mayroon ka, tama ba? Hindi ka na ba pwedeng magpakita sa akin? Hindi ba ito exaggerated? Tingnan ang 1303. Parang walang naramdaman si Park Do-hyuk. Yan lang ba ang meron ka? Sabi mo bagong joiner ritual pero wala akong nararamdaman. Ito ay kamanghamanghang. Huwag magsisi, newbie. Hindi ba masyadong mahina si Yeru? Nasa selda ako. Anong nangyayari dito? Ha? Coach, kailangan mong sanayin ulit si John Min Chol. Sa tingin ko kulang siya sa edukasyon. Sisiguraduhin kong sanayin ko siya sa pagkakataong ito. Sinasanay niya ang mga nagising na tao, hindi mga recruit. At ngayon, si Park Do-hyuk. Balita ko pumunta ka sa akin. Tara, sabay na tayong umakyat. Hindi ako makapaniwalang nagpakita siya sa tamang oras. Ito ba ay upang ipakita ang aking lakas sa harap ng lahat ng miyembro ng guild? Sa tingin ko, okay, tara na, punong tanggapan ng Changsong Guild. Dito. Oo, ito ang opisina ng Vice-Presidente at pinuno ng Changsong Guild. Okay lang ba sa iisang opisina kayong dalawa? Well, ito ang aking tahanan. Ito ay isang bagay na nakakagulat para sa iyo. Usually after mo pumirma ng first contract mo, magiging busy ka sa pera, di ba? Hindi ako nagmamadaling gumastos ng pera. Pumunta ako para makita ka para sa isang bagay na mas mahalaga. Naghahanap ako ng piitan na angkop sa aking lakas. Selda ng kulungan. Ang taon. Oo, may piitan na may mga robot na goblins, nakita mo na ba iyon dati? Oo, ito ay nasa listahan ng piitan. Mechanical Goblin Dungeon, Sindorim. Class Dungeon, ang boss ay ang engineer na duwende. Tingnan mo ito ang listahan ng piitan na hiniling ko sa guild. Ito ay isang regalo para sa iyo. Ito ay sapat na. May tumawag sa isang tao para alagaan ito. Para sa akin. Tinutulungan kita dahil pumirma ako sa iyo ng isang mercenary contract. Kung malakas ka, siguradong makikinabang ka sa guild natin. Sige. Pupunta ako upang makakuha ng isang chart para sa mga duwende. Ito ay katulad ng isang piitan sa isang laro ng D&F. Sigurado akong makakahanap ako ng blueprint para sa paggawa ng robot na duwende doon. Park Do-hyuk. Ang piitan ay bahagi ng aming guild ngayon. May mga kondisyon para payagang makapasok sa piitan. Pwede ba kitang samahan?